Lumabas na ang resulta, lumabas na ang resulta. Binabati kita sa pagpasa ng pagsusulit. Naging panlabas na disipulo ka ng samahan ng 10,000 hayop. Masaya tayo pareho. Swerte na lang at maayos ang resulta ng pagsusuri ng espiritual na ugat. Medyo mataas ang nakuha ko. Kung hindi, kailangan ko nang magsimula bilang alipin. Sa panlabas na tuktok bilang disipulo ng mga gawaing bahay. Hehe, tayong mga tulad ko at ikaw na mga tagasanay sa ikatlong antas ng paglinang ng ki. Kung hindi makakapasok sa listahan, mas mabuti pang umuwi na lang at mag-alaga ng baboy. Tungkol sa pag-aalaga ng baboy, parang may isang tagasanay ngayon na natuklasan ang Celestial Spiritual Root. Nagulat ang mga nakatatandang miyembro ng panloob na sekta. Ano ang Celestial Spiritual Root? Hindi ba ito pagsasayang ng sariling talento? Dahil lang siya ay mailikas na talento. Hindi na siya nagsisikap mag-ensayo. Sinasayang lang ang oras. Pagkalipas ng 100 taon, baka hindi pa rin siya makapundar ng lakas. Baka magsisi siya pagkatapos. Tama, baka hindi na magtagal at tuluyan na siyang mawala ng saysay. Kung hindi lang dahil sa mga patakaran ng sekta natin. Galit na galit ang mga nakatatanda sa loob ng pintuan. Na gusto nilang tanggalan siya ng pagiging disipulo ng loob ng pintuan. Ang mga kalat-kalat na cultivator na ito ay parang may sakit. Hindi kaya gusto niyang magkontrata ng isang baboy bilang espiritual na alaga. Ha ha ha. Paano maunawaan ng mga ordinaryong tao ang aking hangarin? Isusuko ang pag-ensayo sa sagradong lugar ng loob ng bundok. Nag-aalaga ako ng baboy sa labas ng bundok. Siyempre, hindi naman ako nababaliw. Kundi nakakakita ako ng mga bagay na hindi nakikita ng iba. Hawak ko ang lihim patungo sa rurok ng tagumpay. Ano pa bang mas higit pa sa maginhawang pag-level up ng walang kahirap-hirap? Tama ba ako? Mga bik, mga bik. Alanan. Sa Wanshaozong, makakapag-aral ako ng matiwasay sa loob ng ilang panahon. Noong nasa mundong ito, talagang sobrang abala ako. Pero kahit na nag-aalaga ng baboy, hindi ko ipagkakait ang gantimpala sa espiritu sa taunang kompetisyon ng sekta. Hindi ko ito basta ibibigay sa iba. Hahaha, kumalat na ang balita tungkol sa iyo sa labas. Totoo, huwag kang magbiro. Mas mabuti pang ako na lang ang humawak sa mga ganitong gawain. Dali kang mag-ensayo. Hindi dapat sayangin ang 100 taon ng pundasyon. Sa iyong magandang panahon. Elder Xi, ito rin ay isang paraan ng pag-ensayo. Maraming daan sa pag-aaral ng daan. Bumalik sa pinagmulan. Dapat magtiyaga para unti-unting umunlad. Hindi ba talaga tulad ng balita ang mga disipulo sa loob ng pintuan? Parang nababaliw ka na. Sige na, bahala na, hindi ko napapakialaman. Ipaubaya na lang natin ito sa mga namamahala sa loob ng sekta. Kung talagang gusto mong mag-alaga ng baboy, hindi na kita pipigilan. Bukas, ako na ang bibili ng mga sangkap para sa pagkain ng baboy mo. Kung sakaling gusto mong umalis balang araw, sabihin mo lang sa akin ha. Maraming salamat, Elder. Sige, ikaw na ang bahala dito. Kung may kailangan, magpadala ka lang ng mensahe. Nasa bundok ako sa likod para mag-practice. Nakakuha ng wish points. Ang 11 puting baboy dagat ay may 0 puntos. Mahigit 400 ang nasa harap. Mahigit 4,000 puntos. Sobrang dami nito. Talagang iisa ang hangarin nilang patayin ang mga puting baboy. Baka sobrang gutom na sila. Huwag kayong mag-alala. Simula ngayon, busog kayo palagi. Ay. Sige, magkita tayo bukas. Tingnan natin kung ano pa ang gusto ninyong kainin bukas. Napakamaalaga ni Elder Xi. May 3 bahagi ang Yushuju. Ang unang bahagi ay para sa pagsasanay ng espiritu. Sa simula, maaari kang magkontrata ng mga halimaw na. Mahina ang antas kaysa sa iyo bilang alagang hayop. Ang gitnang bahagi ay para sa pagsasanay ng kapangyarihan. Maaari kang mag-multitask at madagdagan ang bilang ng mga alagang hayop na may kontrata. Ang susunod na bahagi ay tumutukoy sa antas ng Jindan. Napakalayo pa nito sa akin. Hindi mahirap matutunan ang pamamaraang ito. Sa aking kakayahan, kailangan ko ng 3 araw upang maging bihasa. Pagpapalakas ng kamalayan.
Huminga sa tiyan. Pumasok ang kamalayan sa palasyo. Pagbubukas ng panloob na tanawin. Pagsasanay ng alagang hayop. Kapag natapos na ang kontrata, mas malakas ang alagang hayop, mas malakas din ang lakas na naibabalik. Kung ang kontrata ay sa isang halimaw na mahusay sa depensa, makakamit mo ang katulad na tibay ng katawan. Noon, may mga taong gumamit ng lakas ng alagang hayop. Kakayahan ng pagsasanay sa katawan. Kayang-kaya ang maglipat ng bundok at punuin ang dagat. Yese, kung ito ay pagsasamahin sa isang spell ng atake ng espiritu. Hindi naman higit ang lakas ng Beastmaster kumpara sa Sword Cultivator. Hey. Nagtagumpay. Mayroon pang 1,000 na puntos ng pagnanais. Bukas, pagkatapos pumili ng unang alaga sa Beast Park. Sige, pupunta tayo sa aklatan. Para pumili ng mga spell para sa mga alaga. Talagang madali lang ang pagnanais na pumatay ng puting baboy. Madaling makuha. Kung ito ay isang uri ng demonyong baka, kailangan pa rin ito ng espiritual na damo. Ayos na. Sa 400 na baboy, may isa pang makulay na baboy na pumasok. Pulang hiling. May antas ang lakas ng mga hiling. Pinakamahina ang puti. Malakas ang asul. Pula. Sobrang lakas. Gaano ba niya kagustong makita ang diwata? Kinan. Bakit ka nandito ng maaga, may kailangan ka ba sa akin? Elder Xi, gusto kong magtanong tungkol sa isang tao. Oh. Sino yung babaeng disipulo na pumunta sa piggery para pumili ng baboy 2 araw na ang nakalipas? Yung babaeng disipulo na pumili ng baboy. Hayaan mong isipin ko. Parang may isang magandang babaeng disipulo na ganun. Siya ay isang outer disciple ng Xifeifeng. Tawagin mo siyang Roxu. Saan siya nakatira? Tungkol sa kung saan siya nakatira. Hindi ko alam. Marahil ay pwede tayong magtanong sa Washifeng. Bakit interesado ka sa babaeng disipulo na iyon? Kailangan mo ba ng tulong ko para magtanong? Salamat, Ginoo. Hinahanap ko lang ang babaeng disipulo para magtanong ng ilang bagay. Wala akong balak maghanap ng katuwang sa buhay. Ay. Sige na. Maglakad ka ng 30 pasilangan mula sa Xifa Peak. Maraming salamat, Elder. Ang asul na kasuotan ay tanda ng disipulo sa loob ng sekta. Paano ka napunta sa aming Xifa Peak? Kinan. Pumasok ka at pumili. Kapag nakapili ka na, aalisin ko ang limitasyon. Salamat, Elder. Mga disipulo ng Miisek na nag-aalaga ng baboy. Hindi nila alam kung anong mga mahika ang mapipili. Ang mga kontribusyon para sa mga i-level na mahika na ito ay talagang mataas. Sa pag-aaral ng paraang ito, maaaring gawing kapangyarihan ng halimaw, ang sariling mahika na kinakailangan ng alagang hayop. Isang beses na pagtaas ng lakas ng alagang hayop, at maaari ring magdagdag ng mabilis kapag naubos ang kapangyarihan ng alagang hayop. Sa tamang oras, kung makakamit ang bahagyang tagumpay sa pag-aaral, maaaring magtipo ng 3 lotus ng batas sa loob ng katawan, na nag-iimbak ng 3 bahagi ng sariling kapangyarihan. Mas mabuti ng handa. Ang kapangyarihan ng mga cultivator sa yugto ng paglikha ng enerhiya ay hindi sapat. Paglipat ng bulaklak at paglipat ng kahoy. Hindi lamang ito nakakapag-imbak ng karagdagang kapangyarihan sa loob ng katawan, kundi pati na rin sa loob ng alagang hayop. Isang-isa, katumbas ng 2. Ang kapangyarihan ay higit na mataas kaysa sa kaparehong antas. Ayos lang, sabihin mo na lang na ito ay isang sira-sirang kopya. Ngunit hindi ibig sabihin na hindi ko kayang mag-aral.
hindi dahil hindi ito kayang gawin ng iba. Kapag ang demonyo ay umunlad, maaari akong gumamit ng mga wish point para makalusot. Upang makumpleto ang spell, 3,900 na puntos ng kontribusyon ang kailangan. Talagang may problema ang disipulo ng panloob na pintuan. Hindi pumili ng kumpletong mahika, kundi pumili pa ng sira. Bawas sa kontribusyon ng 3,900 puntos. Pinagtatawanan ako ng mundo dahil sa aking kabaliwan. Ako naman ang tumatawa dahil hindi nila nakikita ang katotohanan. Kapatid na disipulo, saan po ba si Shimidan Roxu? Nandoon siya nag-ensayo ng water sword technique. Asul na balabal. Ang may asul na balabal ay isang disiple ng inner sect. Paano siya napunta dito sa Westlaw Peak namin? Kapatid na lalaki, may kailangan ka ba sa akin? Shimidan, naalala mo pa ba ako? Ako? Hindi ba't may balita na nagde-date si Naksu at Kinsingye? Bakit nandito ang isang disipulo ng panloob na sekta? Sandali, magtatanong ako kung pwedeng magdagdag ng sound talisman. Kung makita ito ni Kinsingye, baka mag-explode siya sa galit. Hindi, kailangan kong magpadala ng mensahe agad. Manood ng magandang palabas. Ilang araw na ang nakalipas. Nang pumunta si Shimidan sa Yubay Peak para pumili ng Shabai Pearl, nagkaroon kami ng isang pagkakataon na magkita. Pagkatapos, sa pamamagitan ng pagtatanong, nalaman kong si Shimidan ay pumupunta sa Yubay Peak tuwing may takdang panahon at mahilig kumain ng Shabai Pearl. Kaya ngayon, ako ang tagapag-alaga ng mga baboy. Balak kong mag-alaga ng mga baboy na mas masarap ang lasa. Siya pala iyon. Yung sumuko sa pagpunta sa loob ng pintuan ng sagradong lugar. At matigas ang ulo sa pag-aalaga ng baboy bilang disipulo ng loob ng pintuan. Oh, kamakailan ay may mga balita pa. Na inalis niya ang disipulo na tinanggap niya. Galit na galit ang nakatatandang guro ng panloob na pintuan. Balak niyang pawalang bisa ito sa loob ng ilang araw. Ang pagkakakilanlan bilang disipulo ng panloob na pintuan. Ah, talagang ganito nga. Sayang. Ang gwapong kapatid na ito. At may talento pa. Ngunit may problema sa isip. Ah! Kuya! Nag-aalaga ka ng baboy para sa akin. Huwag kang mag-isip ng kung ano-ano, Danshimi. Pinili kong mag-alaga ng baboy. Dahil para rin ito sa aking pagsasanay. Katulad ng mga sandaling puting baboy, mababa lang ang antas. Mga unang antas na mababang uri ng halimaw na pangkain. Sa tingin ko, sa pamamagitan ng mas mahusay na pagsasanay, maaaring mahukay ang nakatagong halaga, at baka makalikha ng kakaibang kakayahan. At magbibigay daan din ito sa ating sekta na magkaroon ng bahagi sa merkado ng mga perlas, at mapataas ang presyo. Kung ikaw ay interesado, kapatid na babae, maaari mo ba akong samahan sa Jade White Peak para magtanghalian? Ako. Si Kinsingye ang dumating. Kapatid na ito, hindi ka ba mag-aalaga ng baboy ng maayos? Bakit ka pumunta dito sa ksifafing namin? Kinsingye, ano ba talaga ang gusto mong gawin? Palagi kang nakikialam sa mga bagay ko. Roxu. Sabi mo kapag naging panloob na disipulo ako, bibigyan mo ako ng pagkakataon. Ngayon, nakapasa na ako sa pagsusulit para sa panloob na disipulo. Sa susunod na buwan, magiging panloob na disipulo na ako. At malapit na tayong maging magkasama bilang magkapareha sa landas. Hindi ako magiging kapareha mo sa landas. Wala akong anumang romantikong nararamdaman para sa iyo. Huwag mong hayaang kahit magkaibigan hindi na tayo maging sa huli. Tara na, kapatid Kin. Enye. Ikaw, sobra ka na. Itong kapatid na ito ay nagpasya na manakit sa loob ng sekta. At nagtaas ng kamay laban sa mga disipulo ng panloob na pinto. Maaaring mahuli siya ng mga tagapagpatupad ng batas.
Ikaw. Kakabigla ko lang nadala ng emosyon. Malapit na akong maging panloob na disipulo. Paano mo nasabing may paglabag ako sa nakatataas? Malapit na. Kahit ganun, wala pa rin. Pagsuot mo na ang asul na balabal na ito, pag-usapan natin ulit. Napasok ka lang sa one shoe set dahil sa talento mo. Nakasuot ng asul na balabal. Akala mo talaga ikaw ang pangunahing nakatatandang kapatid sa loob ng sekta. Ako, na may 2 espiritual na ugat, ay nagpasimula at nagsanay ng 5 taon. Ngayon, nasa ika-6 na antas na ako ng paglinis ng ki. Pareho na tayong magiging disipulo ng panloob na sekta. Hindi magtatagal. Ikaw ay mapipilitang yumuko sa harap ko at tawagin akong nakatatandang kapatid. Narinig ko na nang ikaw ay pumasok sa listahan. Nagmamalaki sa iyong talento at ininsulto ang mga nakatatandang miyembro. Nagtuloy-tuloy sa pag-aalaga ng baboy. Hahaha, sinayang ang pagsasanay. Hahaha, nakakatawa. Gaano kalayo ang landas ng pagsasanay na ito? Ang pagbuo ng ki ay simula pa lamang ng aming paglalakbay sa pag-iisip. At ikaw ay hindi nagsisikap sa pagsasanay. Ang pagpapalago ng baboy ang iyong kasiyahan. Talagang nakakahiya para sa mga disipulo ng panloob na sekta. Sa mga tulad kong masigasig na nag-ensayo. Hindi ka karapat-dapat magsuot ng asul na kasuotan ng panloob na disipulo. Tama na, Kyantsing. Hindi mo kailangang pakialaman ang mga bagay ko. Huwag mo na akong gambalain sa buhay ko mula ngayon. May mga patakaran ang sekta. Kung may alitan ang mga inner disciple, maaaring maglaban sa ring upang ayusin ang alitan. Gusto kitang makipaglaban. Kung matalo ako, pakiusap, magbitiw ka sa pagiging inner disciple. Huwag mo nang pakialaman si Ru. Kung gusto mong makipaglaban sa akin, sige lang. Pero hindi pwedeng gawing pusta si Sister Shan. Kung matalo ako, sabay kong iiwan ang pagiging panloob na disipulo. At aalis din ako sa samahan ng 1,000 hayop. Ikaw naman, ano ang ibibigay mo? Kung walang kapalit, walang saysay ang laban na ito. Kung matalo ako, aalis din ako sa samahan ng 1,000 hayop. Ano ang kinalaman ko kung aalis ka? Wala naman akong nakuha na kapakipakinabang. Ano ang gusto mong gawin? Kung matalo ka, magbayad ka ng 10,000 mababang kalidad na espiritu na bato. Hindi maliit ang 10,000 mababang kalidad na espiritu na bato. Lahat ng ari-arian ko, kapag pinagsama-sama, ilang libo lang ang halaga. Baguhan pa lang din ang kalaban. Kahit na mayroong likas na kakayahan, hindi pa napalago ang alagang hayop. Sa pagpapasunod ng mga hayop, siguradong mas magaling ako. Sige, pumapayag ako. Ang mga kapatid na lalaki at babae sa paligid ang magiging saksi. Kung sino man ang matakot sa entablado, hahaha. Mas mabuting umalis na lang sa one shoe sect ng maaga, para hindi na mapahiya pa bilang panloob na disipulo. Huwag kang pumayag, kapatid. Bagamat siya ay isang disipulo ng panlabas na sekta, nasa one shoe zone na siya ng 5 taon. 2 alaga niyang halimaw ay umabot na sa antas na 5. Hindi basta-basta itong Kyantsing. Kung natatakot ka, maari ka nang lumuhod ngayon. Diretsong sumuko na lang. Hindi na rin kita papansinin. Shen, huwag kang mag-alala. May nagdala na ng pera dito. Bakit ko naman tatanggihan? Tinanggap ko na. Kailan ba ang takdang oras? Alainan. Hindi rin kita abusuhin dahil baguhan ka pa lang. Itatakda ang oras sa kalagitnaan ng 2 linggo. Kalagitnaan ng Agosto. CJ, matagal nang nagsasanay si Kyantsing sa one shoe set. Marami siyang karanasan. Malakas ang mga alagang hayop na kanyang pinapalaki. Kapanapanabik ang laban na ito. Maglalagay ako ng taya. Ihuhulog si Kinan sa pagkatalo. Shaimi. Ngayon, ako'y magpapaalam na. Sandali. Tulad ng nyebe. Ang mga bagong pasok na disipulo ay maaaring pumili ng isang alagang hayop na hindi lalampas sa kanilang antas bilang kasunduan. Sa parehong oras, mayroon ka lamang 3 pagkakataon para sa kontrata. Kung nagamit mo na ang lahat at hindi pa rin nagtagumpay sa kontrata, nakakalungkot. Ipinapakita nito na wala kang talento para maging Beastmaster. Ang mga espiritu ng hayop na ito ay mga inapo ng mga alaga ng mga nakatatandang tao sa sekta. Ayos na rin iyon. Kung maayos ang pag-aalaga, walang problema ang pag-abot mo sa 2 antas sa hinaharap. Ang sinanay mong pamamaraan ay mula sa kahoy na elemento. Iminumungkahi kung pumili ka ng isang espiritong hayop na may kahoy na elemento. Hindi ko tinitingnan ang mga ito kapag pumipili ng espiritong hayop.
Ang mahalaga ay ang hangarin at personalidad. Tunay nga, ang espiritong hayop na napagkasunduan ay matagal nang napili ng iba. Isa-isa, hindi naman maganda ang talento nila. Tamad pa at walang ambisyon. Elder, kumusta po ang pulang apoy na unggoy na ito? Ang pulang apoy na unggoy na ito ay kabilang sa mga mas malalakas na hayop unggoy. Ang lakas nito ay isa sa mga mas matitibay. Sa ngayon, nasa unang antas ika-4 na yugto na ito. Katumbas ng kalagitnaang yugto ng pagsasanay ng ki. Pero kailangan kong magpaalala. Madaling magalit ito. Madalas nitong nasasaktan ang ibang espiritu sa hayop na kulungan. May ugali ng hari ng bundok. Ngunit hindi madaling makipagkontrata. Piliin ko na lang ito, Elder. Ang pulang mata na unggoy ay kabilang sa apoy na uri. Mayroon na itong 2 natutunang mahika. Hindi ito masyadong bagay sa iyong pinag-aaralang kahoy na sining. At kahit na magtagumpay ang kasunduan, kung sakaling hindi ito maamo ng maayos, madali ring makagawa ng mga aksyon na makakasakit sa may-ari. Talagang pinag-isipan mo na ito. May bagong estudyanteng gustong piliin ako bilang alaga. Talagang hindi alam ang panganib. Ang unggoy na ito ay talagang hindi katulad ng ibang espiritu na tamad. Punong-puno ng sigla. Magsikap kang umunlad. Elder, naisip ko na, ito na nga. Sige, pumasok ka na sa kontrata. Mag-ingat ka, huwag mong masaktan ang sarili mo. Kung mabigo ang kontrata, 2 pagkakataon na lang ang meron ka. Makipagkontrata ka sa akin. Dadalahin kita palabas. Lahat ay naghahangad ng kalayaan. Kahit makatakas ka sa hardin ng mga hayop na ito, at pumunta sa ibang lugar, sigurado ka bang makakamit mo ang kalayaan? Yun ay pagpasok lang sa panibagong pagkakagapos. May mga limitasyon saan ka man magpunta sa mundo. Kung gusto mong maging malaya, kailangan mo munang maging sapat na malakas. Sapat ang lakas mo para sirain ang lahat ng patakaran at ako ay matutulungan kitang maging mas malakas. Ang pakikipagkasundo sa akin ay hindi mawawala ang iyong pagiging mabangis. At hindi ka masyadong malilimitahan. Ano sa tingin mo? Paano nalaman ng kabilang panig na gusto mong makatakas mula sa Beast Garden? Gustong-gusto ko ang pagiging suwail mo. Ugat ng baging sa puno. Kapag naging malakas ka na, aalalahanin mo ang eksenang ito. Magpapasalamat ka na pinili kita. Na makasama sa aking tabi. Ito ang pinakamalaking biyaya sa iyong buhay. Talagang karapat-dapat ka bilang disipulo ng panloob na sekta na may likas na kakayahan. Ang 2 mahikang ito ay labis na bihasa. Mag-ingat! Ang pulang apoy na unggoy ay nakatanggap ng apoy mula sa 3 mundo. Hindi basta-basta mawawala ng lakas sa laban. Ang pagkahilo kanina ay panlilin lang lamang, ugat na pumapalibot sa puno. Sige na. Mula ngayon, ako na ang iyong amo. Kailangang maging masunurin ka. Ngayon ay alaga na kita. Dapat mong kontrolin ang iyong pagiging mabagsik. Ang mga matutulis na kuko ay para sa mga kaaway. Hindi para sa sariling amo. Nagtagumpay ang kontrata. Matagal ka nang nasa hardin ng mga hayop. Ngayon mayroong handang tumanggap sa iyo. Bakit hindi ka agad sumuko? Nawala na ang pagkakataon. Sa kaibuturan ng iyong kaluluwa, may nakatatak na marka ng isip. Mas mabuting pansamantalang magpakumbaba. Magkunwari na sumuko. Gamitin ito upang makatakas sa halimaw.
Sa hinaharap, maghanap ng pagkakataon upang maibalik ang kalayaan. Mabuti na lang at naisip mo na. Huwag kang mag-alala, hindi kita pababayaan sa aking tabi. Ang pulang apoy na unggoy ay may masamang ugali. Kung handa kang makipagkontrata, tutulong ka sa akin. Ito ang ilang mga gawi sa pagkain ng pulang apoy na unggoy. Pagbalik mo, alagaan mo ng mabuti. Ah! Ah! Ayaw niyang manatili sa loob para mag-ensayo. May ilang alagang hayop dahil sa kanilang ugali. Ay mas angkop na pakawalan sa labas. Kaya mula ngayon, mag-ensayo ka na lang sa labas. Mag-ensayo ka sa Yubay Peak. Huwag mong saktan ang mga puting baboy na nasa labas. At huwag mo ring basta-basta atakihin ang mga dumadalaw na disipulo. Kung hindi ka makikinig, ilalagay kita muli sa balon. May dalawang hangarin. Ang pagtupad sa isa ay walang gantimpala. Ngayon, nakakuha ako ng 3,990 na puntos sa pag-aalaga ng baboy. Dagdag pa ang natitirang 1,000 puntos mula kahapon. Kaya't kabuang 4,990 puntos. Halika, apoy anggoy. Yikset, hindi masyadong maganda ang pangalang ito, hehehe. Tatawagin na lang kitang Kuya Unggoy. Halika, Kuya Unggoy. Bigyan kita ng insurance policy. Ebolusyon na ruta ng pag-aaral. Kailangan lang obserbahan ang halimaw sa harapan ng ilang sandali. Lalabas sa mapa ang kaukulang ruta ng ebolusyon. Ang halaga ng pagpapalit ng pulang apoy na bato ay 30,000 puntos ng kahilingan. Mayroon pang 500 piraso ng mababang uri ng apoy na espiritu bato sa unahan. Karaniwang mga disipulo ng panlabas na pintuan sa yugto ng pag-aalsa ng enerhiya. Hindi sigurado na mayroong 5,000 mababang uri ng espiritu bato ang buong ari-arian nila. Ganito karaming espiritu bato. Ilang araw kaya akong mag-alaga ng mga perlas ng langit para mapalitan ito. Oh, mukhang may utang pa sa akin si Kiantsingin ng 1,000,000 espiritu bato. Talagang mabisa ang utos ng pag-aamo ng hayop na ito. Tandaan mo, ako ang iyong amo ngayon. Dapat ayusin mo ang iyong ugali. Mas mahirap pala siyang harapin kaysa sa inaakala ko. Sige na, dahil kaya niyang magbigay ng mahalagang gamot para lumakas ako. Makikinig muna ako sa kanya. Magpapakaalaga na lang ako pansamantala. Kung ganoon, naiintindihan mo na. Simulan na natin ang trabaho. Sa gabi, ibuhos ang mga pagkain ng baboy sa mangkok at haluin ng maayos. Bukas, kailangan ko pang pakainin ang mga baboy sa labas. Ako ay isang mandirigma na espiritu ng hayop. Pinapagawa mo sa akin na haluin ang pagkain ng baboy. Sobrang nagiging balisa ang isip. Isa rin ito sa pagsasanay. Kailangan magsimula sa maliliit na bagay upang hasain ang isip. Nandyan na ba? Sayang, hindi natapos ang pulang-pusong negosyante ngayon. Ang pagpatay sa puting baboy ay hindi pa natatapos. Sa 400 na baboy, may isang kakaiba. Kung matatapos, marahil makakakuha ng mas magandang gantimpala. Itong junior sister sa gitna ng gabi, hindi ba siya nag-aaral ng pag-akyat sa langit? Matutulog na ako. Dahil hindi tayo makakonekta, kailangan na lang nating maghintay hanggang bukas.
Nabawasan na. Mula sa pula, naging lila na. Hindi magtatagal. Baka muling bumaba ang pagkakataong ito. At pagkatapos ay mawawala. Sana kahapon kahit paano naging matatag ako. At dinala ko si Danruxu dito. Galit ba si Qin Shixong? Sisi kay Qianshan. Nakakainis siya. Baka magpadala pa ako ng mensahe. Tatanungin kung ano ang ginagawa ni Qin Shixong. Si Senior Qin iyon. Tungkol ito sa pag-aalaga ng Sand White Pig. Ang Sand White Pig ay isang omnivorous na unang antas na demonyong hayop. Madaling alagaan. Mabilis lumaki. Masarap ang karne. Malaki ang pangangailangan dito. Sa amin na mga tagalabas na disipulo at sa pamilihan. Kung karaniwang pagpapakain lang. Karaniwang mga puting baboy lang ang mapapalaki. Kung makakapili si kuya, ng ilang masigla at malilikot na puting baboy, at dagdagan ang dami ng itim na damo, may pagkakataong makapagpalaki ng hari ng mga baboy. Ang halaga ng isang hari ng mga baboy ay mas malaki pa kaysa sa 10 puting baboy. Ang isa ay maaaring ibenta ng higit sa 5,000 mababang uri ng espiritual na bato. Pinapapunta ako ni Kuya Qin sa Yubay Peak para tulungan siyang pumili ng baboy. Si Kuya Qin ay mag-aalaga ng baboy. Siguradong may dahilan siya. Ang mga henyo, hindi sila katulad natin. Walang problema, kuya. Mamaya pupunta ako para tulungan kang pumili. Hari ng mga baboy. Kung makakapagpalaki ng hari ng mga baboy, dumarami ang mga puntos ng pagnanais. Tataas din ang gantimpala ng sekta. Magtakda muna ng maliit na layunin. Mag-ipon ng 200,000 mababang uri ng espiritual na bato. Bumili ng kulungan ng baboy mula kay Elder Xi. Ang uling na damo ay paboritong pagkain ng Sand White Pig. Hindi ito mahal. Isang halaman ay nagkakahalaga ng higit kumulang 10 mababang uri ng espiritual na bato. 12 puno lang ng guling grass ang meron tayo. Kahit gusto nating palakihin ang hari ng mga baboy, hindi tayo dapat magmadali. Ngayong araw, isa muna ang palalakihin natin. Pagkalipas ng 3 o 4 na araw, 2 naman. Sige na, tama na. Yung iniintay mong diwata, paparating na. Kumain muna tayo ng tanghalian. Kuya Unggoy, halika dito para ibuhos ang pagkain ng baboy. Narito na. ₱3,990 puntos ng hiling, nakuha na. Tanging ang naghihintay sa diwata sa gubat na iyon na lang ang natitira. Hindi pa natutupad ang hiling ni Shabaizu. Kuya, nandito na ako. Hindi ako makapasok. Maaari mo ba akong salubungin? Kapatid na guro. Shaimi, salamat sa pagdating mo para tumulong sa pagpili. Iyan ba ang alaga ng kapatid na guro? Kaya pala naglilinis pa ng dumi ng baboy. Ang bait naman. Nakakuha ng isang espesyal na kakayahan. Sa ibabaw ng mahika at ng mundo ng dilim at liwanag, mayroon pang isang antas ng kapangyarihan. Tulad ng mga kapangyarihan na natagpuan sa mga sinaunang lugar ng lihim. Bawat isa ay nagdudulot ng malaking kaguluhan. Kahit ang mga tunay na ginoong Yuaning ay lumalaban. Hindi iniisip ang kanilang katayuan sa pag-aagawan. Kumusta ka, kuya? Ano ang nangyari sa iyo? Wala naman. Ate, ipagpatuloy mo lang ang pagpili. Tunay kang isang babae na nagdadala ng swerte. Kuya, sa tingin ko ang batang baboy na ito ay mukhang malakas. Matalas din ang mga mata niya. Marahil pwede natin siyang alagaan. Talagang maganda ang napili mo. Maganda rin itong isa. Malakas ang loob niya. 15 punla ng uling kao. Magkakasunod na 2 beses, malapit sa pamantayan ang pagpili. May talento si Danruxu sa pag-aalaga ng mga hayop. Nakakatuwa ang puting baboy na ito. Kaya pa nitong paluin ang tiyan. Sayang, kahit maganda ang kulay ng mga mata ng baboy na ito, mas matanda ito kaysa sa ibang mga baboy. Mahihirapan itong maging hari ng mga baboy.
Kuya, mas mabuti sigurong hanapan mo na ng buyer at ibenta na ito. Kung hindi, pag lumipas pa ang 1 taon, tatanda na ang karne. Esan, bihira kang makapunta rito, kuya. Ayokong umuwi ng walang dala. Bakit hindi ko na lang bilhin ito at dalhin pa uwi? Matutulungan din kitang makabenta. Bagamat mahina ang talento ng baboy na ito. Nanganak ito ng pulang bituin. Ngayon, natupad na ang kanyang hangarin. Wala nang natirang matinding emosyon. Walang kapatid na babae na bumisita. Masaya na ako, hindi ba? Hihi! Hintayin mo, aayusin ko ang baboy na ito. Kalahating bahagi ng kapatid na guro. Huwag mong isipin na mababa ang aking antas. Pero magaling akong magluto. Tara, sumama ka sa akin pa uwi. Kapatid na guro, ito ay 500 na mababang kalidad na espiritual na bato. Pakicheck nga. Ingat ka, kapatid na babae. Salamat, Ginoong Xi. Sa susunod na bumalik ka, dalhin mo ang pagkain ng baboy. Pwede kang magdagdag ng 1 beef. Nakakainis. Gago. Lintik na kinan. Duel sa kalahating buwan. Sisiguraduhin kong mapilayan ka. Bless you. Ikaw. Hoy. Lumayas ka. Si Roxu ay akin. Hindi ko hahayaang madumisan mo siya. Sa entablado. Karaniwan lang na may namamatay na disipulo dahil sa pagkakamali. Hindi iyon parurusahan ng sekta. Hahaha. Si Elder He, ang henyo sa pag-aalaga ng baboy ay ikaw ba? Siya ba ang nais mong gawing disipulo noon? Bakit nagkakaroon ng ganitong ingay? Nakikipaglaban sa isang potensyal na panloob na disipulo. O dahil sa babae? Hahaha. Ay, Elder He. Hindi maganda ang iyong paningin. Ang ganitong uri ng disipulo ay mahirap maging dakila. Sinayang niya ang sariling talento. Pumunta pa siya sa labas para mag-alaga ng baboy. Sa tingin ko, dapat tanggalin na ang kanyang pagkakakilanlan bilang disipulo ng panloob na sekta. Nakakahiya talaga. Ang pagkakakilanlan na ito ay ayon sa mga patakaran ng sekta sa pagtanggap ng mga disipulo. Hindi naman pwedeng tanggalin ang pagkakakilanlan kung ayaw lang ng tao na maging disipulo, di ba? Elder Chen, sa tingin ko. Yung mga ganitong nawawala ng pag-asa. Pero biglang nagbabago ang isip ng mga batang henyo, hindi naman bago yan. Paano kung isang araw maging jindan siya? Mas mabuti sigurong pag-usapan na lang natin ang pustahan na to. Elder He, tataya ka ba? Hahaha. Dahil lahat kayo ay tumataya na matatalo siya. Hindi siya magaling. Kung ganoon, tataya ako na siya ang mananalo. Oh, magkano ang balak mong itaya? Mga 1,000 medium grade na spirit stone. 1,000 medium grade na spirit stone. Katumbas na iyon ng 100,000 low grade na spirit stone. Hahaha, ayos. Walang pagsisisi sa pagtaya. Si Qian Xingye ay ako mismo ang pumili at nagpadala sa kanya. Alam ko kung gaano siya kalakas. Alam ko sa sarili ko. 9 na anyo ng kapangyarihan. Kapag natutunan ito, maaaring mag-imbak ng anyo ng alagang hayop bago ito mag-evolve. At baguhin ang hitsura ng alaga. Sa bawat pag-imbak ng ebolusyon ng hitsura, tumataas ang lakas ng alagang hayop ng 10%. Hanggang sa maksimum na 9, maaaring itago ng alagang hayop ang kanyang anyo. Isang kakayahan na nagpapalakas. Huwag maliitin ang 10% lakas sa isang ebolusyon. Habang mas lalo kang nagsasanay, mas nagiging mahirap ang pagtaas ng lakas. Pagdating sa antas 9, ang lakas ng alaga ay magiging katumbas ng pagdoble. Walang kalaban sa parehong antas. Sa kasalukuyan kong pag-unawa, kung gusto kong matutunan ang ganitong kapangyarihan, kailangan kong gumugol ng hindi bababa sa 1 taon at kalahati. Bigyan mo ako ng dagdag. Ah, ganun pala. Nakipagkasundo na ako sa pulang matang unggoy.
Ngayon, magagamit ko na ang kapangyarihan ng 9 na anyo ng banal na kakayahan para itago ang anyo nito. Unang anyo ng pag-iingat ni Chu. Enye. Ito na ba ang tinatawag na pagpupursige? At bunga ng pagsusumikap? Kailangang magsikap para maging mas malakas. Ha! Ang galing talaga nito. Hindi talaga nakapagtataka na may kapangyarihan siya. Esan. Kung mag-evolve si Chimchar sa ibang anyo, magagamit pa rin niya ang anyo ng Chimchar para magdisgis. Sa isang laban, pwede itong maging isang nakakagulat na taktika. Isang hindi inaasahang pagbabago ng sitwasyon. Ay! Kailangan ng 50,000 wish points sa susunod na yugto. Sige, hindi ko muna kailangang magmadali sa paghasa ng kapangyarihan. Yung nakuha ko mula sa silid-aklatan. Pag-aralan ko muna ang spell na paglipat ng bulaklak, pagpalit ng puno. Ay, hindi sapat, talagang hindi sapat. Ay, ito. Ako ba ay isang henyo? Hindi, parang hindi ito galing sa akin. Mukhang may nilikhang spell ang aking amo. Na nakaapekto sa akin. Tama na ang pagsasanay ngayon. Bukas na lang ulit. Ang diwata ay tumutulong sa akin na maligo at maglinis ng katawan. Sobrang sarap. Huwag kang mag-alala, maliit na baboy. Aalagaan kita ng mabuti. Maligo ka na. Bakit mo itinapon ang mga bagay na ito sa kawali? Napaka maayos mo talaga. Ay. Inisip kong isang diwata ang kabilang panig. Hindi ko akalain na ang diwata ay ituturing akong pagkain. Kung hindi makalabas agad, talagang magiging inihaw na lechon baboy. Kung mapunta sa palayok, hindi mabubuksan ang takip ng palayok. Baka subukan mo sa ilalim. Ito ay ligaw na baboy na puti ang balat. Dali, hulihin mo siya. Malaki ang halaga nito kapag naibenta. Kahit patayin. At kainin natin mismo. Madaragdagan pa ang ating kapangyarihan. Sobrang mahina, hindi kayang labanan ang mga tagapagsanay na iyon. At hindi rin makakatakas sa kapalarang maging pagkain. Kung magiging alagang hayop ng tagapagsanay na iyon, may pagkakataong makatakas sa kapalaran. Nasaan ang baboy ko? Ah! Diyos ko! Sana pala ay pinatay ko na ito bago ilagay sa kawali para mas masarap. Ah, nakakainis. Hindi naman malaki ang si Feifeng. Sigurado akong hindi pa siya nakalayo. Kailangan ko siyang mahanap. Nakita ko ang isang ligaw na puting baboy. Huwag niyong hayaang makatakas ito. Huwag niyong hayaang tumakas ito. Akin yan. Aking puting baboy. Ang late na. Sino ang darating? Hindi naman siguro walang magre-reply. Kaya't sana ay dumating na si Shaimi.
Ah, 5 taon na akong nag-ensayo pero hindi ko pa nakita ang gintong bituin at buwan. Anong klaseng baboy ka ba? Huwag kang matakot, huwag kang matakot. Ikaw ba yung puting baboy sa disyerto na dinala ni Sister Shan? Ang itsura mo. Hinahabol ka ba ng tao habang nasa daan? Gutom ka na ba, heto? Kumain ka ng kaunti, huminga ka ng malalim. Alaynan. Kumain ka ng dahan-dahan, walang problema. May natira pa sa mangkok. Nakatagpo ako ng tamang tao. Pero talagang makikipagkontrata siya sa isang puting baboy. Gusto bang maging alaga ko ng maliit na nilalang na ito? Wow! Sa wakas, may pagkakataon na akong makaligtas sa kapalarang kainin. Ako ay isang baboy na pang food grade. Baka gusto niya akong kainin mismo kaya niya ako nilagdaan ng kontrata. Ano naman ang tinitingnan niya? Tinitingnan ba niya kung saan siya magpuputol? Naiintindihan ko ang iniisip mo. Simula ngayon, ikaw na ang aking pangalawang alagang hayop. Kumain ka ng dahan-dahan sa 3 piraso ng uling na damo. Esat, lesat, letan. Gagawin kitang hari ng mga baboy. At unti-unting palalakasin. Para sa akin, ang pagpatay sa puting baboy ay may potensyal din na espiritu. Tara, pumasok tayo sa bahay para maligo ka. Buhay pa ako at nakatakbo mula sa sugat na ito. Ang tigas ng iyong kapalaran. Ito si Beiji. Magkasundo kayo ng mabuti. Eh, eh. Kahapon sinipa mo ako sa kulungan ng baboy. Ngayon hinahamak mo pa ako, hintayin mo lang. Tatlumpu na halamang uling, 6,000 puntos. Isang hakbang upang tulungan si Baji na mag-evolve bilang hari ng baboy. Itataas pa sa unang antas, 5 ulit. Kailangan ng hindi bababa sa 1 linggo. Sana sa panahong iyon, hindi magbago ang gintong hangarin. Itong puting baboy. Nagbayad ang kapatid na babae mula sa bundok ng 500 na mababang kalidad na espiritual na bato. Ngayon, nakipagkontrata kay Baji. Parang nakuha na lang ng libre. Si Beji ay si Beji. Si Shabezu ay si Shabezu. Pagkalipas ng 2 araw, kahit si Sister Shan ay dumating para kilalanin. Hindi na niya makikilala na iisa pa rin ang baboy. Pasensya na, sister. Katatapos ko lang mag-ensayo at nakita ko ang mensahe. Nawala ang baboy, malamang kinain na ng ibang mga disipulo, huwag malungkot. Ay, tama nga. Alam mo ba kung anong uri ng alaga ang nasa kontrata ng Qianxing? Anong klase ito? Gaano ito kalakas? Kailangan ko pang bumangon ng maaga bukas para pakainin ang mga baboy. Hindi naman ako sinisisi ng nakatatandang kapatid sa pagkawala ng baboy. Sige na, umuwi na tayo at magpahinga. Sa susunod, mag-ipon muna ng sapat na espiritual na halaga bago bumili ng isa pang baboy para sa nakatatandang kapatid. Ang unang alaga ni Qianxing ay ang puting lieb na crocodile. Unang antas, 5 yugto. Domineering sa baha. Ang pangalawa ay ang espiritu na palaka. Remote water element. Ang puting lieb na crocodile ay matibay at may malakas na output. Ang espiritu na palaka ay marunong mag-water arrow at water snake. Parehong nakakalaban sa crimson flame monkey. Kapatid, kailangan mong magpursige. Tulungan mo akong makaalis sa pagkakagapos ni Qianxing. Tuk Shui. Si Baji ay walang katangian. Maaari siyang ikategorya bilang uri ng lupa. Ayos lang, hindi ako natatakot sa iyong kakulangan sa talento. Ang ikinababahala ko ay kung kulang ka sa talento at hindi ka nagsisikap. Ang huling kaw ay nangangailangan ng lakas para matunaw. Mahina ang iyong talento, kaya kailangan mong magpuhunan ng mas maraming pawis. Halika, baby. Ito ang paborito mong guling grass. Matapos mong kainin, hindi ka agad makaka-evolve. Kailangan mo pang maghintay ng 1 araw. May laban si Monkey Brother pagkatapos ng 10 araw.
Nasa harap ang puting buhaya at ang python na si Linghua, kaya mag-ingat ka. Natatakot ka ba? Hindi ako natatakot, simula nang ipinanganak ako, hindi ko alam kung paano isulat ang salitang takot. Ayos. Sige, tuturuan kita ng isang set ng boxing. Ang 8 Animal Fist ay ginagaya ang galaw ng 8 uri ng hayop. Tigre, elepante, leopardo, ahas, crane, aso, kabayo, manok. Hey ha hey ha. Ang paghasa ay hindi kailanman isang bagay na natatapos agad-agad. Ang tuloy-tuloy na pagsisikap, minsan ay isang uri rin ng talento. Naubos na ang 30 na halamang uling. Pero ang kinakailangang oras ay 5 beses kaysa sa kabila. Ah! Wow! Ganyan nga dapat. Ang ganda ng katawan nito. Tingnan ang lakas ng dating. Tiyak na ito ay dekalidad. Hindi ko akalain na may talento ka sa pag-aalaga ng baboy. 5 araw pa lang sa posisyon. Nakapagpalaki ka na ng isang hari ng baboy. Basta masaya si Elder Xi, ayos na iyon. Masaya, masaya. Ang ganitong uri ng puting baboy na hari ay talagang mabenta sa merkado. Karaniwan, kapag nakapagpalaki ng isang baboy na hari, may gantimpalang 500 mababang uri ng spirit stone. Magdadagdag pa ako ng 100 piraso mula sa sarili ko. At dagdagan pa ng 100 puntos sa kontribusyon sa sekta. Maraming salamat, Elder Xi. Elder Xi, hindi po ba palalawakin pa ang kulungan ng baboy? Sa tingin ko kaya kong alagaan ang 500 na ulo ng madali. Hihe! Kung 1 buwan lang ang nakalipas, pwede pa akong pumayag. Pero kamakailan lang ay bumili ako ng isang mataas na antas na mahiwagang kagamitan. Kulang na ang mga espiritual na bato ko. Kailangan ko munang maghintay hanggang matapos ang taon. Hindi naman ako lumalabas para makipaglaban. Bakit pa ako bibili ng mataas na antas na mahiwagang kagamitan? Sayang ang paggamit ng espiritual na bato. Elder Xi, sa tingin ko may bakanting lupa pa rito. Gusto kong mag-alaga ng espiritual na manok at pato dito. Hindi ito makakaapekto sa pag-aalaga ng baboy. At hindi gagamitin ang pagkain ng baboy para dito. Pwede po ba? Pwede, pero siguraduhing maayos ang pag-aalaga ng baboy, hahaha. Huwag kang mag-alala, Elder Xi. Sa loob ng ilang araw, tiyak na makakapagpalaki ako ng isang hari ng baboy. CJ, tama, narinig ko na ikaw at si Kent Singe ay nagpusta ng 1-0-0-0 mababang kalidad na espiritu ba to? Sigurado ka bang mananalo ka? Siyempre. Ang pustahan ay inorganisa ng elder ng panloob na pintuan. Ang tsansa ni Kinan ay 10% lamang. Subukan mo lang na huwag magtapon ng marami. Pumunta ka sa Yubay Peak para subukin ang Crimson Flame Monkey ni Kinan. Tandaan mo, huwag mong ipapakita ang totoong pagkakakilanlan mo. Huwag kang mag-alala, Qianxiao. Papalabasin naming parang ligaw na halimaw ang alaga naming hayop. Aakyat kami at lalaban. Kapag nalaman na namin ang lakas niya, agad kaming aalis. Pero si Kinan ay isang panloob na disipulo. Hindi ba natin siya maaaway sa ginagawa natin? Anong ikinakatakot mo, si Qianxiao ay magiging panloob na disipulo na rin agad. At saka, si Kinan ay nag-aalaga na lang ng baboy. Maraming matatanda ang naiinis na sa kanya. Kung matalo siya sa duelo ngayon, malamang ay mawawala na ang pagiging panloob na disipulo niya. CJ, bilang isang Beastmaster, kahit nasa kulungan ako ng baboy, ang paraan ko sa pagpapalago ng mga espiritong hayop ay matagal ng lampas sa inaakala ng iba. Ipauna mo ang Wind Shadow Wolf mo para sumubok. Kung hindi kayang talunin ng Wind Shadow Wolf, hindi na kailangang lumaban ang Iron Armored Bear ko. Subukan mo lang, huwag masyadong saktan. Ah! Aha! Ah! Ah! Hindi maganda, mabilis na ipasok ang iyong bakal na oso. Medyo malakas ang kalaban na ito.
Wow! Liniliw. Paano ito posible? Ang pulang mata na unggoy ay hindi kilala sa lakas bilang espiritu ng hayop. Pagsasama-sama ng mga bagay. Ang dalawang ito ay mga alaga ng iba, di ba? Ginamit ni Monkey Brother ang crane-style fist upang atakihin ang mata ng Iron Armored Bear. Huwag nang alalahanin ang Wind Shadow Wolf. Liniliw. Kuya Kin, pakipigil ang alaga mong hayop. Kuya Kin, yung dalawang halimaw ay mga alaga namin. Naliligaw lang sila kaya nag-away. Pakipigil na siya, dali. Nakakasira lang ng samahan yan. Talagang epektibo ang espesyal na training. Dagdag pa ang paglipat ng kapangyarihan gamit ang lihim na teknik para sa Red Flame Monkey. Halos wala nang makakatapat sa kanya sa parehong antas. O, kaya pala mga alaga ng dalawang junior na kapatid. Bakit hindi kayo tumayo at humadlang kanina? Ngayon gusto ng alaga ko na makipag-usap ng maayos. Paano naman ito titigil ng basta-basta? Anong klaseng laban ito? Lahat ay nawasak. Naging parang aso. Patuloy mo lang ang pag-atake. Masisira ang mga alagang hayop. Kapatid Kin, talagang dadalhin mo ba sa ganitong punto ang bagay na ito? Yesi, ano ba ang layunin ninyong dalawang kapatid na pumunta sa Yubai Peak? Alam naman natin. Paano ninyo pinapayagan ang inyong pagsubo? Hindi ko pinapayagan ang inyong pagsubo. Naghahanap kayo ng gulo. Kailangan mong maging handa sa mga kahihinatnan. Matapos ang laban na ito, tapos na ang usapin na ito. Kung hindi, sasabihin ko kay Elder Xi. Pinapayagan ninyong sirain ng mga alagang hayop ang kapaligiran. Kayo, mga nakababatang kapatid, hindi na ako maghahanap ng masyadong kaso tungkol sa nangyari ngayon. Huwag na ninyo akong muling makita pang gawin ito. Walang galang kayo sa alaga kong hayop. Kung hindi, panagutan nyo ang magiging bunga. Kailangan ng hindi bababa sa 1,000 espiritual na bato para sa gamutan. Nasugatan ang mata ng Iron Armored Bear. Kung hindi agad magagamot, magiging isang matang oso na lang siya. Tara, pagkatapos gumaling ang alaga. Kailangan na nating iulat ito kay Qianxinye. Mas malakas pala ang pulang matang unggoy kaysa sa inaasahan. Sobrang lakas ng pulang apoy na unggoy ni Qianxinye. Normal lang na natalo kayo. Dahil masyado kayong mahina. Isa lang ang alaga niyang hayop. 2 ang akin. Ibibigay ko sa iyo ang gamot na ito. Magpahinga ka na. Maghintay ka ng 9 na araw para makita mo ang aking paghihiganti. Apo ng apoy na unggoy. Tama lang na matalo siya ng aking puting buwaya. Isang daang ulo ng espiritong manok. Nawala lahat ng ipon ko. Kita ko ay 800 mababang kalidad na espiritong bato kada buwan. Hihi! Si Baji na ang bahala sa kulungan ng mga manok mula ngayon. Kailangan paminsan-minsan na itulak ang mga sisiw. Para makatakbo sila. Masarap ang karne, para mas mabilis silang lumaki. Alainan. Palapit na ang araw ng duelo. At ang aking hukbo ng espiritu ay narito sa lugar na ito. Tahimik na unti-unting nabubuo sa unang kabanata. Huwag masyadong ma-excite. Ang pag-evolve mo sa White Sand Spider King ay simula pa lang. Sunod, sundan mo si Monkey Brother araw-araw sa pag-ehersisyo ng lakas. Itaas ang lakas mo hanggang 3,000 kilo. Kapag nagawa mo yan, maaari kitang tulungan mag-evolve muli. Para maging King of 10,000 Strength Spiders. Pumili ng One Spider King upang sanayin si Baji. Na maging isang matibay at matatag na alaga. Na nasa unahan at kayang tumanggap ng pinsala. Para makapag-atake si Monkey King ng walang pag-aalinlangan. Sa 9 na estilo ng kapangyarihan, maaaring ipagkailan ng alaga ang itsura nito. At ibalik ang naunang anyo. Bakit hindi subukan? Unang yugto ng 9 na yugto. Alainan. Sige, agad kitang babalikan sa dati. Apat na araw na lang bago ang duelo. Kailangan mo ring lumaban noon. Kailangan mong paunlarin ang iyong antas. Kung hindi, kahit unang antas lang, matatalo ka pa rin kapag lumaban. Walang laban.
Alainan. Magpatuloy ka lang. Kapag naabot mo ang lakas na 3,000 kilo, magsisimula na tayo sa susunod na hakbang ng ebolusyon. Ngayon, makipag-ehersisyo ka kay Monkey Brother. Shaimi. Shiksyong, ito ang elixir na dinala ko para sa iyo. Tinatawag na pagsubok na bait. Kapag ibinigay sa alaga ng iyong hukbo, maaaring tumaas ng malaki ang lakas sa loob ng 1 oras. Alam ko na 4 na araw mula ngayon ay ang araw ng duelo ni Guro at Qianxing. Mangyaring tanggapin ang gamot na ito, Guro, para sa anumang hindi inaasahan. Pagsubok na bait, mataas na antas ng dilaw. Mapapalakas ang alagang hayop sa loob ng 1 oras. Mapapalabas ang potensyal. Ngunit ang side effect ay ang pag-ubos ng buhay ng alaga. Pagkatapos ng oras, ang alaga ay mapupunta sa malubhang kalagayan. Ate, mas mabuti siguro ikaw na lang ang magtago ng gamot na ito. Hindi ko ito kailangan. Kuya, tanggapin mo na lang ang gamot na ito. Alam kong ayaw mong ipabahala ako. Pero si Qian-Qianan ay may mga paraan. Natatakot akong malulugi ka. Hindi mo dapat pilitin, kuya. Kung hindi, kapag nakita kitang talo, hindi ako makakain o makakatulog ng maayos. Magpapakasakit ang puso ko sa pagsisisi. Ay! Maraming salamat sa iyo, Shanshimi. Hihi! Ang hunting pil na ito ay ginawa ng sect na Danding Peak, di ba? Shaimi, kung nais mong matuto ng alchemy sa Wan Shuzong, mayroon bang inire-recommendang alchemist? Sa mga huwang level na alchemist sa Danding Peak, tanging si Ing Wenhui ang pinakamahusay. Ilang taon na ang nakalipas, narinig ko na. Ang paraan niya ng paggawa ng mga pildoras ay angkop para sa maraming uri ng gamot. Mas ginagamit niya ang mabilis na apoy. Kaya niyang gumawa ng 9 na batch ng pildoras sa isang araw. Pero sa katapusan ng taon ay mag-level up na siya. Magiging isang suan level na alkemista na siya. Kaya ngayon, napakahigpit ng mga kondisyon niya sa pagtanggap ng alagad. Kailangan may talento ka sa pag-aalkemiya. Dapat mong malampasan ang kanyang pagsubok bago kanya turuan ng paraan ng paglikha ng pildoras. At saka, mahal ang mga espiritual na bato para sa pagsusulit. 1,000 mababang antas na espiritual na bato. Walang ibabalik sa pagkatalo. Kung hindi sapat ang espiritual na bato, maaaring manghiram dito si kapatid na babae. Salamat, kapatid na babae. Ngunit hindi ito madaliin. Babalik ako sa dulo ng buwan para tingnan ang Dandan Peak. Kailangan muna akong harapin ang duelo nitong mga araw na ito. Kung hihingi ng pera sa akin si kuya, magagamit ko iyon bilang dahilan para madalas akong makapunta sa Yubay Peak. Kung may kailangan si kuya na tulong, huwag kang mag-atubiling magsabi. Kung kaya kong tumulong, gagawin ko ang lahat para makatulong. CJ. Mas malakas na ako ngayon. Hindi na ako kayang talunin ng mga dating diyosa. Huwag kang matakot, huwag kang matakot. Kuya, itong puting baboy na hari ay. Ito ang pangalawa kong alagang hayop na kinontrata ko. Halika, Baji. Batiin mo ang diwata. Hindi ba ang White Pig King ay isang halimaw na pagkain? Pwede rin siyang maging alagang hayop. Hindi kuya, ito ay para matugunan ang ating pagnanasa sa pagkain. Hintayin mong lumaki pa siya bago mo kainin. Kailangan mong alagaan ng maayos ang king pig na ito, kuya. Sa oras na yon, ako mismo ang magluluto para sa iyo. Huwag kang mag-isip ng kung ano-ano. Paano ko kayang kainin ka? Ikaw ang aking swerteng baboy. Nakakatakot talaga ang mga diwata. Kung gusto ng purple chicken, sige na nga. Tapos nililin lang pa ang amo na kainin ako, masamang babae. Enye. Mabilis, hanapin si Zhao Yun. Huwag pigilan ang hangal na ito. Hihi. Ah. Mas bumibilis na ang reaksyon ni Baji. Kapatid na unggoy, kailangan mas maging eksakto at malakas ang iyong firearm attack. Mas makapal at matibay ang balat ng white crocodile kaysa kay Ate Palaka. Kung gusto mong makasakit, kailangan mong gamitin ang lakas ng firearm para itulak ang suntok mo. Baji, isa kang espiritong hayop na walang elemento. Kailangan mong tumulong ng mas marami kay kapatid na unggoy.
Kung ang apoy niya ay mapapatay ng palakang matalas at puting buwaya, bababa ang lakas niya sa labanan. Bilang isang tangke, dapat alam mo kung kailan ako ng pinsala. Sige, tapos na ang pagsasanay ng grupo ngayon. Alaynan. Paano umuunlad ang sariling lakas? Pero hindi kasing bilis ng baboy na iyon. Mabaho mong unggoy, hintayin mo lang na maging mas malakas ako. Siyempre, ibabalik ko iyon. Naiintindihan ko ang nararamdaman mo. Nakausap ko na si Elder Xi. Kolektahin ang mga mababang uri ng apoy na bato. Sa oras na iyon, itataas kita bilang apoy na unggoy. 500 piraso ng Fire Spirit Stone. Halos 5,000 mababang kalidad na Spirit Stone. Medyo bihira ang Red Flame Stone. Kailangan ng mga 1,000 Spirit Stone. Pero pwede mo itong palitan gamit ang Wish Points. Masulit kaysa direktang pagbili. Sige, bumalik ka na sa Inner Realm at magpahinga ng maaga. Bukas ay may matinding labanan tayong haharapin. May mahigit 17,000 na puntos ng hiling. Hindi sapat para iangat ang antas ni na Monkey King at Baji. Mula antas 1, 4 na hakbang papuntang 5, kailangan ng 40,000. Mula 5 papuntang 6, kailangan ng 80,000. Unahin ko munang tapusin ang asul na hiling ni Monkey King. Makakakuha ako ng malaking bilang ng puntos ng hiling. Gagamitin ko ang mga puntos na ito para iangat ang aking teknik. Nasa atin na lang ang susunod, tingnan natin ang laban bukas. Kapatid Jayang, manonood ka rin ba ng palabas na ito? Kapatid Su, hindi pwedeng palampasin ang labang ito. Yes, ito ay tungkol sa dangal ng mga disipulo sa loob ng paaralan. Napakabobo ni Kin-an. Bilang disipulo sa loob ng paaralan, nag-aalaga siya ng baboy. Kahit nawala ang kanyang pagkakakilanlan, ayos lang sana. Pero nagdulot pa siya ng ganyang kahihiyan sa panlabas na tuktok. Walang kahit anong disiplina ng mga disipulo sa loob ng pintuan. Medyo curious ako, na makakapagpabahala sa mga nakatatandang miyembro ng loob, na nakakagising sa mga nakatatanda sa loob ng pintuan. Kung kaya ba niyang pumasok sa loob ng pintuan sa loob lang ng kalahating buwan. At talunin si Qian Chengji na nag-ensayo ng 5 taon. Natalo si Qian Chengji. Kahit na hindi siya kasing galing namin. Narinig mo ba na si Elder Chen ay nagbukas ng pustahan? Pinilit tuloy si Elder He na tumaya kay Kin-an na mananalo. Tumaya ka rin ba? Pero tumaya ako na matatalo siya. Ako rin, hahaha. Bakit hindi pa dumarating si Kin-an? Si Qin Singi nga, dito na naghihintay ng 1 oras. Nagkasundo silang magdusa sa tanghalian. Kulang pa ng kaunti ang oras bago ang tanghalian. Hindi naman siguro abutan pa ng oras. Hindi kaya natatakot si Qin Singi. Kaya hindi makalapit, siguro. Anong kalokohan ang sinasabi ninyo? Paano matatakot si Senior Brother Qin? Siguradong darating si Senior Brother Qin. Hindi siya magiging taong hindi mapagkakatiwalaan. At saka, may dala akong hunting pil. Siguradong mananalo kami sa laban na ito. Elder He. Hindi ko akalain na personal kang pupunta para panoorin ang laban na ito. Medyo nagulat ako. Akala ko ayaw mong makita ang iyong paboritong disipo na matatalo sa laban. Nakaluhod doon at nagmamakaawa. Maganda na may kumpiyansa si Elder Chen. Pero sa arena, mabilis magbago ang sitwasyon. Hindi pa natin alam kung sino ang mananalo o matatalo. At saka, Elder Chen, ikaw ang nagpasimula ng pustahan. Paano ko hindi mapapanood ang itsura mo kapag natalo ka? Natalo, hahaha. Tila talagang pinapabora ni Elder He si Kin-an. Sige, hintayin na lang natin kung sino ang iiyak at sino ang matatawa mamaya. May posibilidad talagang manalo si Kin-an. Hindi tiyak. Dumating na. Siya ang henyo sa pag-aalaga ng baboy, ang cultivator na si Kin-an. Paano siya nakarating dito na nakasakay sa baboy? Ha. Grabe, tunay ngang henyo sa pagpapalaki ng baboy ang kultibador na yon. Talagang nakasakay siya sa pumatay puting baboy na hari papunta sa duelo. Hindi ba siya natatakot pagtawanan ng iba? Nga. Kapatid na Qin. Talagang disipulo ng panloob na pintuan. Tapat sa salita. Kahit natiyak na matatalo, papasok pa rin sa laban. Hahaha, Ginoong He. Talagang ang disipulong pinili mo ay kahanga-hanga. Kaya niyang sumakay sa isang puting baboy na hari para makipaglaban.
Sobrang kakaiba. Halos mamatay ako sa kakatawa. Kailangan kong aminin. Malalaki talaga ang mga baboy na inaalagaan ni Shabay. Mukhang iba ito kaysa sa mga nasa palengke, Elder Xe. Ganoon din ba kagaganda ang mga baboy na galing sa yuba ipik ninyo? Balang araw pupunta rin ako para pumili. Ay, welcome, welcome. Kahit hindi gaanong iniintindi ang itsura. Dapat magkunwari pa rin, di ba? Hindi naman siguro ako nagkamali, di ba? Pasensya na, nakapag-antay ka ng matagal, Guro Kian. Akala ko hindi ka darating. Hindi ako kailanman nagkakasalita ng walang katotohanan. Dahil nangako akong makipaglaban. Siyempre darating ako. At saka may nagbigay ng 10,000 mababang espiritual na bato. Paano ko ito hindi tatanggapin? Ito ang iyong lihim na armas. Ang dahilan para talunin ako. Isang puting baboy na hari. Talagang napakabigat nito. Ngunit sa huli, bato pa rin ito. Ang dalhin ito sa ring ay isang insulto sa akin. Maghanda ka, mabilis ang laban ito. Matapos kitang talunin. Kailangan ko pang hanapin si Sister Shan. Beji. Sa iyo na kami aasa ngayon. May patakaran ang sekta. Kung may hindi pagkakaunawaan ang mga disipulo, pwedeng maglaban sa arena. Ang disipulo na si Kinan at disipulo na si Qian Xingye ay maglalaban sa harap ng matandang elder bilang saksi. Lutasin ang alitan. Ang buhay at kamatayan ay sariling pananagutan. Natanggap na ang pustang 10,000 mababang uri ng Spirit Stone. Ngayon, opisyal lang inaanunsyo ang pagsisimula.